Hello everyone! So today is Thursday, another laboratory class. Dito nga pala guys, tiningnan namin kung ano nang nangyari sa aming tanim. At ayan nga, may mga ilan na hindi pa tumubo. So, advice ng aming guro, para daw madaling tumubo, kailangan daw buksan yung pinakabalat niya para daw madaling lumabas yung kanyang sprout. At ayan nga, tinulungan na kami ng aming guro. And in fairness din na mabilis din palang tumubo ang buto ng mais. At ayan nga, 3 days na din sa tray. As you can see, maraming tumubo na mais sa aming tray kesa sa kabila. And I think nasa 70% yung tumubong mais sa aming tray. And yung sa kabila naman ay watermelon ang tanim. May mga tumubo din pero konti lang. And I think yung iba is delay lang yung pagsibol. Dito naman guys, ginagawa ni Miss Hannah yung seed scarification na kung saan kailangan namin tanggalin yung pinakadulo ng buto para madaling lumabas yung kanyang sprout. Hindi lamang gunting ang pwede natin gamitin, but pwede din natin itong ikuskos sa mga magagaspang na bagay. And for another activity, hinuhugasan naman ng mga classmate ko yung paglalagyan namin ng another seeds. Para siyang manika, no? First talian niya. Tapos tatalian mo dito. Bago basahin? Yung natawag na ragdal dito. Nung araw yun, ay ngayon may tissue na pag-iwag ng mga Amerikano. Gamitin natin. So, yung gagawin namin is tissue method naman, which is ilalagay namin yung buto sa tissue. So, this is the method where the seeds can easy to germinate through tissue paper. And I suggest din guys na pwede din gamitin nyo yung ragdoll method where you can use tela naman. So, hanggang dito na lang. Paalam!